afternoon mga ka-agritipits. Time check tayo. Mag 3 o'clock. Nandito tayo ngayon. Pumunta tayo dito sa Tigiri para paliguan yung mga alaga natin. At ito na yung sitwasyon pala. Tagal kong hindi na ipakita sa inyo. Yung palay natin, ayan. Ipakita ko sa inyo sa oras ng mag-alas 3. Ayan o. Tingnan nyo. Napakaganda na kasi umulan kagabi at biglang gumanda. May abono galing sa taas at yan yung sitwasyon ng palay natin. Tinanggalan ko ng tubig pala itong kan natin, mapuno yan kaninang umaga. Tinanggalan na natin ng tubig para talagang lalabas na lahat yung sowi at medyo titigas pa yung puno. Ayan, kasalukuyan nagsusowi na yan sa edad na 32 days. Yan yung sabog tanim natin, makikita nyo. Healthy na. Ayan, tingnan nyo, gumagana pa rin yung abono natin dito banda kasi madalang, pero doon sa banda yung nakahiwalay, magkukan na. Mag-yellow green na, pero dahil umulan kagabi ay napakaganda. Ayan. Tingnan nyo, ganda na. Ito yung kan natin. Ayan na yung kan natin. Before, parang balasa, parang sasabihin nila na ulitin na araruhin. Bakit tayo mag-aararo? Dahil sa pamaran natin mayroon tayong mga punlaan dyan ay maganda. Ayan na yung sitwasyon, ganda na. Ayan, mga sa ilang araw pa magpupulyar ulit tayo ng may pis amino acid. Ayan, hindi na natin lalapitan. Umaarangkada na rin, naging green na rin, nagkasing kulay na rin yung pure organic natin doon. Ayan, okay, mas darker ito hybrid natin kumpara dun sa inbreed natin. Okay, sharing is caring. Magandang hapon na sa ating lahat. Bye bye. Ayan, abangan nyo itong natin, ganda na. Diba? Walang imposible sa pamamaraan natin kahit gagamit tayo ng napakaliit, napakababang inorganic fertilizer. Basta may support tayo na soil and foliar spraying ay walang imposible. Bye bye. Okay mga ka-agritipid, time check alas 3. Ito na yung pure organic natin. Yan, hayaan lang natin na ganyan, manaka-naka lang yung tubig niya. At kasalukuyang nagpapalabas na ng sowi. Okay, ayan. Ayan. Walang inorganic fertilizer yan mga ka-agri. Foliar lang, isang beses pa lang tayo nag-foliar. Soil and foliar spraying ng organic probiotic soil conditioner na may pis amino acid na may nanotechnology. Ang ganda na yung experiment natin dun, oh. Makapal na yun. Okay, sharing is caring. Naka-drain pa rin tayo yan, drain natin para mag-sowi itong pan natin. Tignan nyo, kung mapapansin nyo yung pure organic natin, ito ni street planting natin ay maraming lumot. Ayan, oh, nakita nyo, green, ang ganda yung lupa nya, nabalutan ng lumot. Yan, bali pinaliguan natin ito ng probiotic microbial probiotic soil conditioner with nanotechnology at bis amino acid. Tignan nyo, balot na balot ng lumot. Kita nyo?
balutan ng lumot. Ito yung ipipure organic natin. Daming lumot. Lapitan natin tong isa. Kami natin kangkong. Yan o. Ganyang karaming lumot yan. Pansin nyo? Kung lumot lang, ang problema ninyo, mabilis lang magpalumot ng ating lupa. Yan naman ang benepisyo niyan, matatakpan. Yan ang sinabi ko, kung may buto pa man dyan ng damo, natakpan na yung buto ng damo dyan, nabalutan ng lumot, mahirapang sumibol yung buto ng damo. At kung may mga kuhol man dyan, may mga kuhol nakikita tayo, mahirapang kumain, gumalaw, gumapang. Okay, sharing is caring. Ulit. Happy farmers, mga ka-agri. Bye-bye. Ito yung pure organic natin. Mga ka-agri, time check. Ang oras na ba? Alas 2:10. Ayan ang oras. Kita nyo, 2:10. At yan na yung sitwasyon ng palay natin. Sa edad na mag 30 days na. Ayan. Ipakita ko sa inyo, ganyan na kabilis kumapal. Ayan. Sabi ko nga sa inyo, sa 1 week, wala na kayong makitang espasyo. Ayan na yung sabog tanim natin. Sakto lang, nakababad pa rin ng tubig yan. May tubig pa rin yan na mga ganito kalalim. 3 cm. Para lumambot yung lupa na matagal bumitak yan. Matagal na palambutin muna natin para sakto na ma-unlock din natin yung nutrients na P. At kasalukuyang nagsusowi na yan. Kumakapal na. Ayan. I-view ko sa inyo. Ito yung inbreed natin. Tapos yun yung hybrid natin. Ang ginagawa natin every morning ay tinitignan natin yung portion. Makikita nyo naman yung portion na mataas ay may sumibol dyan na damo. Ang damo lang na sumibol dyan ay yung sinasabi ko sa inyo na barsanga. Ayan, yung sabi, tawag namin dyan ay barsanga sa Ilocano. Kaya yan na yung vigor ng palay natin. Mas darker talaga yung hybrid. Kung mapapansin nyo, inbreed. Tapos hanggang doon, half hectares ay hybrid. Okay, yung vigority niya ay iba. Ito naman yung pure organic natin. Ayan, lapitan natin. Tanggalin natin yan sa susunod. Yung tatakip na kan dyan, nalililiman ng ayan, kaukawati leaves. Punin natin yung kan, ikalat natin dito yung kanya para pakinabangan ng palay natin. Ayan na. Ayan, nasa kon pa lang to, 5 to 6 days na itanim natin. At yun yung kana, umaarangkada na rin yun yung demo natin doon na SL19H at inbreed din. Okay, ayan na. O, di ba? Wala na. Parang kwan, di ba? Before and after tayo, napaka pangit. Ngayon, wala na kayong makitang espasyo. Okay, ang target lang natin na height niyan ngayon, palusot ay hindi na natin paabutin yan ng hanggang dibdib. Control tayo, konti lang gagamitin natin na abono dyan, puro foliar spraying tayo. Okay, maganda ang araw ulit sa ating lahat. Ang height niyan ay malapit na mag-1 din yan. Ayan o, 1 feet. Okay, maraming salamat. Go lang ng go. At happy farmers. Ayan si Ka-Agritipid, sumutuklas ng ibang pamamaraan para mapaganda, mapababa yung inputs at mapalaki yung kita natin. Okay? Pag napababa natin yung inputs gamit yung protocol natin na combine organic at inorganic, pag-iwas natin ng chemicals, insecticide, herbicide, manyan, iniiwasan natin, pagandahin natin yung lupa. Unti-unti habang napapaganda natin yung lupa, na ibabalik natin yung katabaan niya, ay mas tataas ang ating ani. Mas malalaki, mas maliit ang gastos, lalaki yung kita. Okay, maganda mga tanghali na sa ating lahat. Bye-bye.